Gawin nating extra special ang ating simpleng tokwa. Napakadali lamang nitong lutuin at hindi mo talaga aakalain na tokwa na pala ang iyong kinakain. Kaya naman hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa at hindi ko na rin ito papatagalin pa. Tara at simulan na natin. Ready ka na ba? Meron ako ditong isang piraso ng tokwa at pupunasan ko lamang ito sa tissue para maalis yung mga excess water nito. Wala pa sa 100 pesos ang nagastos ko dito guys at meron na kaming isang masarap na ulam. Imagine for less than 100 pesos guys, 5 na kaming nakakain dito. Pagkatapos ko namang mapunasan ng ating tokwa ay dudurugin ko naman ito gamit ang tinidor. Kung meron kayong food processor guys ay pwede nyo rin itong gamitin para mas maging mapino yung texture ng ating tokwa. Maglalagay na rin ako dito ng pamintang pino, asin, at carrots na hiniwa-hiwa ko lamang gamit ang food chopper. Pagkatapos ay hahaluin ko lamang ito gamit ang aking kamay. Habang naghahalo ako ay unti-unti ko ring dinudurog yung mga buo-buo pang tokwa. Maglalagay na rin ako dito ng isang piraso na chinap na sibuyas. Hahaluin ko lamang ulit ito hanggang sa maging well-distributed na yung mga sangkap na inilagay natin. At para ma-form natin ng bilog ang ating tokwa, maglalagay ako dito ng 3 kutsara ng harina. Tsaka ko lamang ulit ito hahaluin gamit ang aking kamay. Ganito naman yung hinahanap nating consistency sa ating tokwa. Sa pagbibilog naman, gagamit lamang ako dito ng kalahating kutsara ng scooper. Nagpapasobra lamang ako dito ng konti, tsaka ko na ito bibilugin sa aking kamay. At kung wala naman kayong scooper guys, pwede rin yung kutsara or tantiameter na lang ang gamitin ninyo para lang magkapare-pareho yung sukat ng ating tokwa balls. Heto yung mga first batch na nabilog natin na tokwa. So ipipirito ko na ito guys. Habang nagbibilog ako kanina ay nagpainit na rin ako ng mantika sa ating kawali. Hindi naman din kailangan na lubog sa mantika ang ating mga tokwa kapag tayo ay magpipirito na. Okay na dito guys yung katamtamang dami ng mantika. Kapag naging golden brown na yung sa ibaba, tsaka naman natin ibaligtad ang ating mga tokwa balls. Sa pagbabaligtad naman guys, para lamang tayo ditong nagbabaligtad ng takoyaki. Pagkatapos kong magprito ng first batch ay isusunod ko naman ang mga second batch na nabilog ko na tokwa. Imagine sa isang piraso lamang guys na tokwa, ang dami-dami ko nang nagawang mga tokwa balls. At nang mapirito ko na lahat ng ating tokwa ay gagawin ko naman ngayon ang ating sauce. Sa parehong kawali na pinagprituhan natin kanina, maglalagay lamang ako dito ng mantika at bawang. Maglalagay din ako dito guys ng konting butter para mas masarap ang ating sauce. Kapag naging golden brown na ang ating bawang ay maglalagay naman ako dito ng ketchup. At sa ating pampakulay, lalagyan ko lamang ito ng konting toyo. Hayaan lamang din natin itong kumulo ng kumulo, pagkatapos ay ilalagay ko na dito yung ating mga tokwa. Haluin lamang natin ito hanggang sa ma-coat na ng sauce ang mga tokwa. At kapag na-coat na lahat ng ating tokwa ay pwede na nating i-turn off ang ating apoy. Promise guys, ang sarap nito at hindi mo talaga aakalain na tokwa pala ang kinakain mo. Yung ating tokwa guys, kahit na-coat na ito ng sauce ay crispy pa rin ito outside at soft naman inside. Kaya naman, ano pang hinihintay ninyo guys kung gusto ninyong makatipid pero gusto mo rin kumain ng masarap, itry nyo na ang recipe natin for today's video. At syempre, hindi pwedeng mawala ang pinakapaborito kong part ng ating video, ang tikiman time! At kung nagustuhan mo ang recipe natin ngayon, palike naman po at pa-share na rin ito sa inyong mga kaibigan para masubukan din nila. At kung napadaan ka lamang sa aking page at mahilig ka ring manood ng mga tipid ulam ideas, paki-follow naman ang aking page para lagi kayong updated sa ating mga bagong recipes. O paano, yun lang muna at kita-kita ulit tayo sa aking next vlog. Yun lang! Bye! Mwah!